kagaya nung sa 19th Congress, para matuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, this might have been used, no, para suhulan yung mga congressman. And I think, for the 2026 budget, I think we might see the repeat of the same thing. This budget might be used para suhulan yung mga congressman para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is coming up in a few weeks. Magpapile yan at asahan natin na magagamit ito para suhulan yung mga congressman. Kasi ang daming marami pa rin naiwan ng mga soft pork, may mga hard pork, pwede rin gamitin yung mga unprogrammed appropriations, unfortunately, for that purpose. Nilagdaan na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ating budget ngayong taon. Pero sa kabila nga po niyan ay marami po ang duda, kumukwestiyon pa rin dahil nga po dito sa mga unprogrammed funds at maraming iba pa. Doc, generally, ano muna ang inyo pong masasabi dito nga po sa 2026 national budget po natin? Ang una kong masasabi dyan, Jay, is that contrary dun sa sinasabi nila na malinis itong budget na ito, nananatili pa rin marumi itong 2026 budget. So bakit ko po nasabing nananatiling marumi? Kasi unang-una, naiwan pa rin yung mga pork. No, meron pa rin mga pork na naiwan. Kagaya ng mga sinasabing mga soft pork, nandyan pa rin yan. Mamaya baka pwede natin himayin yung mga soft pork na yan. Kasi yan sumisimbolo sa patronage politics na meron sa ating bansa no, na hindi maganda. Naririyan pa rin yan sa 2026 budget. Naririyan pa rin, Jade, yung mga sinasabing allocables. So itong mga allocables na ito, maituturing natin itong mga hard pork. Naririyan pa rin yan. At hindi lang yon, Jade. Nandyan pa rin yung mga unprogrammed appropriations no, na maaaring maituring na unconstitutional. Kaya sa aking pananaw, itong budget na ito ay nananatili pa rin marumi. No? Mako-compare mo yung kadumisan nitong budget na ito dun sa mga nagdaang budget ng 19th Congress, Jade. No? So nananatili pa rin pong, unfortunately, nananatili pa rin pong marumi itong budget ito. Bagaman to be fair, no? Dun sa Kongreso, to be fair, kasi ni-livestream na nila yung BICAM. So if there was any new innovation dito, to be fair to them, which is yung pagla-livestream. But nonetheless, the insertions remain at naririyan pa rin yung mga pork, hard pork, and then pa rin yung soft pork, at naririyan pa rin yung unprogrammed appropriations. Hindi vinito lahat ng unprogrammed appropriations. So which means, marami pa rin siya. No, madungis pa rin itong budget na ito, Jane. Opo. Yung pagbawas ng unprogrammed funds ng mga nasa higit 90 billion pesos po yung vinito po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin po ninyo, nakakabawas po yun sa mga huling minutong insertions kung meron man? Dapat lahat ng unprogrammed appropriations ay binito yan. No? Bakit ko nasabi? Tingnan niyo kung ano yung napapaloob dun sa unprogrammed appropriation. Nandyan yung 50 billion for the Armed Forces Modernization. So anong ibig sabihin kung nailagay yun sa UA? Ibig sabihin, mapopondohan lang yan kung merong mga bagong buwis, kung merong savings. In other words, kung nakahanap sila ng bagong pondo. Ngayon kung walang bagong mapagkukunan ng pondo yan, walang mangyayari dyan sa modernization, no, na 50 billion. So, ibig sabihin, kapag naka-under yan sa unprogrammed appropriation, ay alanganin yung source ng funds. Kabilang dito din, Jade, yung tinatawag na support dun sa foreign assisted na mga projects. That is about 97 billion. Kung maalala mo, Jade, yung ginawa nila dyan noon, is that yung mga projects na nangangailangan ng foreign assisted counterpart funding, gilagay nila yan sa UA, sa unprogrammed appropriation, and then yung mga pork, no, yung mga project nila sa mga distrito, yun yung ipinalit nila doon, yun yung mga naging insertions. Alam mo kung ano naging epekto nito, Jade, sa bansa natin, na delay yung mga importanteng infrastructure project. At nakakahiya ito on the part of the Philippines, kasi tandaan natin na itong mga projects na ito ay may counterpart na foreign funding. So ano na lang ang masasabi
ng mga nasa ibang bansa no, na pinagkukuhaan natin ng pondo para matuloy itong pagpapatayo ng mga importanteng infrastructure projects na ito. Kaya nakakalungkot, Jade, no? Kasi for the 2026 budget, hindi ibinito lahat itong unprogrammed appropriations. This should have been vetoed in its entirety, Jade. No? Kasi kung titingnan mo itong mga projects na ito, this should have been part of the President's flagship infrastructure programs. Yan yung sinasabing build better more. Sa palagay ko, dahil sa nangyayari yan na napunta na sa UA, yung kanyang mga infrastructure project, naging build better more, no more na ito. Wala na. No? Kaya nga, ang nakakalungkot dito, G, is that inallow ng presidente ito. Well, hindi natin alam kung ano ang kanyang reason, kung bakit inallow niya ito. Posible na to get the good side of the congressman, no? Para kagaya nung sa 19th Congress, para matuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, this might have been used, no, para suhulan yung mga congressman. And I think for the 2026 budget, I think we might see the repeat of the same thing. This budget might be used para suhulan yung mga congressman para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is coming up in a few weeks. Magpapile yan at asahan natin na magagamit ito para suhulan yung mga congressman. Kasi ang daming marami pa rin naiwan ng mga soft pork, may mga hard pork, pwede rin gamitin yung mga unprogrammed appropriations, unfortunately for that purpose. Opo, bagamat sinasabi ng Senate Finance Committee Chairperson na si Senator Gatchalian, wala daw budget na inilaan para po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Doc, kaugnay nga po doon sa inyong pahayag. Pero sinasabi din na yung budget natin nasa higit 6 trillion. Pero yung revenue naman, nasa mahigit 5 trillion. So kulang tayo ng mahigit 1 trillion para tumugma doon o higitan pa itong budget natin for this year. Kaya ang sinasabi ng Executive Secretary Recto, possible uutang ng higit 1 trillion. Doc, ano bang masasabi po ninyo? Bago ko sagutin yan, sagutin ko lang din yung sinabi mo kanina na sinabi ni Senator Gatchalian na hindi magagamit sa pamumulitika itong mga provision na ito ng budget. Actually, on the contrary, pwedeng gamitin yan for political purposes. Yung mga soft pork, nagagamitin yan at nagagamit talaga as a form of patronage politics sa kanilang mga constituent. Yung popondo para sa mga pagpapa-ospital ng kanilang mga constituent, kailangan dumaan pa sa kanila. So, posibleng talagang magamit yan sa pamumulitika. Kasi kung hindi ka pumirma halimbawa, pwedeng hindi i-release yung allocation para sa iyong distrito. And speaking of allocation, gamitin na natin yung word allocable. Then yung hard pork, pwede rin yung gamitin as suhol sa mga congressman. So, kumbaga, bagamat siguro from the point of view of the formulation ng budget, in principle, hindi pwedeng magamit. Pero sa ibang storya, Jade, yung implementation ng budget. Kaya sa palagay ko, dapat yung ating mga kababayan talaga magmatsyag tayo dun sa pag-i-execute ng budget, yung paggastos. Kasi dun nangyayari itong mga pamumulitika. So, that's aside. Punta tayo sa sinasabi mo sa utang. Ang kulang ng budget, kasi ang projected revenue, and by the way, Jay, yung term dyan, projected. So, ibig sabihin, kung ma-meet ng BIR, ng customs, yung kanilang revenue targets, ma-meet yung 5.1 trillion na projected revenue. Paano kung hindi ma-meet yun? So, ibig sabihin, mas malaki yung uutangin. Kasi ang nasa budget natin is 6.7 trillion. Ang projected is 5.1 trillion. So, ibig sabihin, meron po tayong kulang na 1.6 trillion. Yan po ay uutangin. Ngayon, Jade, to be fair, baka naman makuha yung 1.6 na yan through, halimbawa, magkaroon ng savings, yung mga iba-ibang ahensya. Pero tandaan natin, yung savings, Jade, hindi yan nakukuha kaagad. Kasi yung mga savings, marirealize yan after na nung, kumbaga matagal, once na may natira dun sa kanilang mga in-spend. Hindi mo naman pwedeng i-claim kaagad, Jade, na may savings
na wala pang nare-realize na savings. Yun yung una. Ikalawa, ay pwede silang mag-create ng mga bagong buwis, no? Para mapondohan yung pagkukulang na yan. Eh ang problema sa gagawa ng bagong buwis, kailangan mo ng batas. Matagal yan. At hindi maganda yan in terms of the economy kung mag-i-introduce ka ng mga bagong buwis. So, ibig sabihin, the only way para mapunan yan, na para mapunan yung pagkukulang, is mangungutang. Now, anong realidad natin sa debt? Ang total debt ng ating bansa ay nasa 17.6 trillion. Ang size ng ekonomiya ng bansa ay nasa 27 trillion. Yun yung laki ng ating ekonomiya. So ang ating debt to GDP ratio, lumalaro na yan ng mga 62%. Assuming uutangin lahat yan, Jay, the 1.6 trillion, ay hindi malabo na umabot ng close to 70% na yung ating debt to GDP ratio at hindi na yan maganda. Kasi ang mangyayari niyan is yung mga susunod na mga budget, magiging mas malaki yung tinatawag nating debt servicing. Ibig sabihin ng debt servicing, yan yung porsyento ng budget na nakalaan sa pagbabayad ng utang. So mantakin nyo ha, imbis sana na magamit yung budget para mapondohan yung mga programa, ang mangyayari dyan is mapupunta yung iba dyan sa pagbabayad ng utang na inutang ng time ni Marcos Jr. Ang magsasuffer dyan, Jay, is yung susunod na administration. At syempre, ang taong bayan. Yung mga Pilipinong hindi pa pinapanganak, meron na kagad na nakapatong na utang sa kanila, no? Na utang, thanks to Marcos Jr., thanks to sa noong 19th Congress, ngayon naman yung 20th Congress, sila ang may kasalanan yan. Kung bakit na magsasuffer, hindi lang yung current na mga Pilipino na buhay, no? Kundi yung mga Pilipino na mga ipapanganak pa sa mga darating pa na panahon, sila ang magdadala ng utang na yan. So yan yung unang consequence. Ikalawa, yung ating debt to GDP ratio kapag lumalaki yan, from the point of view of foreign lenders, hindi na yan maganda. Kasi ibig sabihin yan, pag lumalago yung iyong debt to GDP ratio, lumalaki yung pag-uutang. At pag lumalaki yung pag-utang, ibig sabihin, bagamat mababayaran mo ito, kaya lang mas umuutang ka ng mas marami kaysa sa pagbayad. So, posible na tumaas yung interest rate na charge sa atin ng mga lenders. Magiging hindi maganda yung ating credit rating at magiging hindi maganda ito sa point of view ng mga foreign investor. Kaya itong nangyayari ngayon na sa budget, Jay, ang implications nito ay hindi lang para sa kasalukuyan. Kung hindi po yung implications nito ay para din po sa hinaharap. At base sa takbo sa kalakaran ngayon, sa nangyayari ay nako mga kababayan, sa palagay ko po talagang hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng ating ekonomiya hanggat naririyan itong mga maruruming items sa budget na yan, Jay. Opo, doon sa nababanggit po ninyong allocable sa Doc, malinaw ho ba sa inyo, ang dating po sa inyo, malinaw ho ba yung pagkaka-implement po ng yung allocables na yan, lalo na po sa mga ahensyang may pondo, tapos sinasabi nga, pondo ng isang ahensya, for example, ng DPWH, tapos yun nga, ilalaan po, i-implement po doon sa mga distrito. Ganito kasi yan, Jade, ang dapat na paglalaan ng pondo is base yan sa pag-aaral. So halimbawa, sa isang distrito, sa isang probinsya, palagay natin probinsya, kinakailangan ba talaga itong tayuan ng, let's say, irrigation? O kinakailangan ba magtayo sa isang bayan ng flood control? So kailangan may pag-aaral na magaganap dyan. So kailangan may technical study. Hindi lang yung bastang gawa-gawa nila na pag-aaral para lang masabi na meron. Talagang it has to be done scientifically and may feasibility studies. Kasi ang nangyayari usually is kapag ka napapasukan ng politika, nagiging palakasan. So kung malakas yung congressman, mangyayari niyan is mapapriority yung kanyang distrito na magkaroon ng mga project na ito na hindi naman dapat paglaanan ng pondo. In other words, hindi talaga dapat magkaroon ng project na yun, pero nagkaroon. At malimit, itong mga ito, hindi lang malimit, talagang ang nangyayari dito is inefficient na allocation ng limited resources ng gobyerno. Nagiging inefficient na siya kasi hindi naman dapat paglaanan ng pondo, nagkakaroon. At alam naman din natin
na kapag ka nagkaroon ng infrastructure project na ganyan, no, yung mga hard fork, yung mga allocable sa isang bayan o sa isang distrito, nagpaparti-parti na dyan yung mga politicians natin. No? Naghahati-hati na sila dyan. So, ibig sabihin, marami pa rin itong budget na ito kasi naririyan pa rin yung mga hard fork na yan. Kumbaga, the allocations were based not because of a formula, for example. It was not based on scientific or feasibility studies, but rather it was based on political reasons. So, kumbaga, dahil dyan, Jay, no? Ang nangyayari, imbis sana na yung budget nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kasi syempre, alam mo Jay, pag naitayo yung mga project sa mga distrito na yan, assuming talagang kinakailangan nila, no, yung mga infrastructure project na yan, assuming kinakailangan, yan ay makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Iba paano kung naging ghost project? Ibig sabihin, wala na yung project na yun, hindi nag-exist. Yung pera ng gobyerno na sana makakatulong para makapagpalago ng local economies doon, hindi mangyayari. Ang nag-grow dyan, hindi yung local economy, kung hindi ang mga bulsa ng ating mga politician na pinagparti-partihan na nila yung pondo na naka-allocate dyan, kaya nga yun ay allocable. So, kung baga ganito yan, Jade, in principle, pag nakita mo dun sa budget, parang, you know what? Okay naman pala may basis yung pag-allocate. Ang dapat bantayan natin dyan, Jade, kasi tapos na yung budget, yung pag-set ng budget, bantayan natin dyan yung budget roll-out and execution. Dyan dapat magbantay ang ating mga kababayan. So, halimbawa, kung merong nakalaan na pondo para sa pagpapatayo ng flood control sa aking bayan, bantayan po natin kung talaga bang naitayo yung project na yan. Kasi ang mangyayari, kapag hindi naitayo, malamang baka ghost project yan. At yun ang hindi maganda. Opo. Dok, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nabanggit po ninyo kanina yung tungkol sa unprogrammed funds. Di ba, binito ng Pangulo, nasa higit 90 billion pesos po yun. Maaari ho bang magamit yung pondong binito ng Pangulo pambayad sa utang ng Pilipinas? Hindi pwedeng gamitin yung Jade kasi nga wala ngang nakalaan dun Unprogrammed appropriation yun. Ang UA, tandaan natin yung binito ni Pangulong Marcos na UA, yan ay walang naka-allocate na pondo para dyan. Kumbaga, magkakaroon lang yung Jade ng pondo if magkaroon ng savings, if magkaroon ng mga bagong buwis, or suddenly magkaroon ng bagong pangungutang halimbawa. So kumbaga, hindi pa malinaw kung merong pondo para doon. What more pa, para pambayad ng utang. Ang dapat kasi talaga, Jade, ito, malinaw po natin sa Saligang Batas. Sinasabi ng ating Saligang Batas, ito, ipo-quote ko yung relevant na provision, Jade, Sabi dito sa Article 7, Section 22, the President shall submit to Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. Kumbaga, Jay, dapat itong mga UAs na ito, meron itong source of financing, may pinanggagalingan ng pondo, hindi pa nga natin alam kung saan manggagaling ito. Kaya ako, alam mo, Jay, I'm of the view na itong mga UAs na ito, this should be declared as unconstitutional. Labag po ito sa Saligang Batas. Kasi wala ngang paggagalingan ito ng pondo, Jade. No? And I actually share the view of Justice Ramon Paul Hernando. Who, by the way, si Justice Hernando, siguro baka hindi na niya ito naaalala, nung ako'y nag-aral ng law sa San Beda, siya po'y naging professor ko ng statutory construction. Ano pa lang siya noon, siya ay fiscal pa lang noon, si Justice Hernando. Fiscal pa lang siya noong time na yon. And I share his view on the idea na itong mga unprogrammed appropriation ay unconstitutional kasi wala nga itong source of funding. Sinasabi ng Saligang Batas, kailangan yung mga items din sa budget, yung basihan yan, kailangan may source of funding. Kung source of funding, paano kung walang source? Unconstitutional yan. Exactly. Diba? So, hindi siya maaaring magamit pang bayad ng utang kasi wala namang source of funding. Ang kinakailangan natin gawin para makahanap tayo ng source of funding or financing para pambayad ng utang is bawasan or i-eliminate
ang graft and corruption, Jay. Just imagine, kung ma-eliminate mo ang graft and corruption, sobra-sobra pa yan para mabayaran yung ating mga utang, Jay. Oo, naitatanong ko lamang po yan, Doc, dahil nga yan po naging naratibo ngayon, no, o paliwanag ng Senate Finance Committee Chairman dahil ito yung ang mga binito na mga programa o mga unprogrammed funds ng Pangulo ay maaring magamit para bayaran yung obligasyon ng gobyerno nitong sa international car manufacturers, yung Toyota at yung Mitsubishi. Baka dun sa mga support for foreign assisted, no? Dun sa mga foreign assisted project, baka po pwede. Kaya lang, and again, dapat hanapan pa muna nila yan ng pondo, kaya nga ang program yan eh. So, ibig sabihin yan, that is, wala siyang hindi malinaw kung ano yung source of funding. Kaya nga nakakalungkot, Jade, no? Hindi lang dun sa mga nabanggit mo, pati even yung AFP modernization. So AFP modernization, but matagal na yan na dapat nadagdagan pa yung mga pondo. Bagamat maalala natin, Jade, no, panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang naging mataas, no, yung pondo sa modernization ng ating mga kawal. Pero ang nangyari ngayon dito kay Marcos Jr., ito napunta na sa unprogrammed appropriation. So sa palagay ko, Jade, bagamat, in principle, baka idea niyan, pwede gamitin pambayad ng utang, but the fact remains na wala siyang definite na source ng funding. Kasi nga, hindi mo pa tiyak kung marirealize yun, Jade. Halimbawa, yung savings ng mga iba't ibang ahensya, kagaya halimbawa sa mga, yung mga nire-remit ng mga GOCCs, walang garansya doon kung magkano yung mareremit ng mga GOCCs. Walang garansya kung gaano kalaki yung savings. At hindi rin tiyak, no, kung makakapagpasa ng mga bagong buwis through legislation. So, kumbaga yung sources of financing nitong mga unprogrammed appropriation ay hindi malinaw. So, kaya the fact remains na because of the sources of funding hindi malinaw, magiging unconstitutional yan. Kaya may mga grupo, di ba, na pupunta yata sa Supreme Court para mag-file ng kaso dyan. I have a feeling that yung mga UAs na yan ay ma-declare na unconstitutional.